Aba mga ka-TH, huwag kang kukurap dahil hawak nating impormasyon ngayon ay maaring magpabago sa takbo ng inyong operasyon sa ilalim ng lupa. Diretsuhin ko na kayo, marami sa atin ang nag-aaksaya ng oras, lakas at pera sa paghuhukay dahil ang inaasahan lang natin ay makakita ng malalaking ukit sa bato o mga nakabaong semento. Pero alam nyo ba mga ka-TH na kung minsan ay nalalagpasan at natatambakan nyo na pala ang pinakamahalagang sinyales na hawak ninyo mismo. Ngayon ay tingnan natin dito ang isang larawan na ipinadala ng ating ka-TH para suriin ito. Sa unang tingin, parang itong ordinaryong bato na nakita sa kung saan. Kung hindi ka mapanuri, baka ihagis mo lang ito sa tabi o isama sa mga itatabong panambak. Pero hulaan ko, mga ka-TH, marami sa inyo ang nakatagpo na ng ganitong uri ng bato sa ilalim ng 3, 5 o 10 metro sa loob ng inyong site. Tama ba? At ang tanong na laging bumabagabag sa inyo ay marka ba ito o kalat lang ng kalikasan? Sa video na ito, pag-uusapan natin ng diretso, batay sa sarili kong pagbasa at karanasan sa larangan kung ano nga ba ang misteryong nababalot sa batong ito. Walang paligoy-ligoy, walang teoryang pang-akademiko, ito ay purong kaalaman para sa atin na nasa aktwal na labanan sa site. Una ay pag-usapan natin ang unang mahalagang tanong. Kung ang hahanapin natin dito ay ang mga curb marker o yung mga sadyang tinabas na bato para maging hugis ulo ng pagong, hugis ahas o kaya ay may mga nakaukit na arrow at numero, sasabihin ko sa inyo ng tapat. Ang batong ito ay natural ang kanyang porma. Hindi ito hinubog ng kamay ng tao para maging isang partikular na simbolo. Pero, huwag kayong malilinlang mga ka-TH. Dito pumapasok ang tunay na diskarte ng isang treasure hunter. Sa seryosong paghahanap ng kayamanan ni Yamashita, hindi lang tayo umaasa sa mga ukit. Mayroon tayong tinatawag na indicator stone o tunnel backfill. Isipin ninyo ito mga ka-TH. Noong panahon ng digmaan, ang mga sundalong Hapon ay hindi lang basta nagbaon sa kung saang-saang lupain. Gumamit sila ng matinding engineering. At sa kanilang pagtatago ng deposito, gumawa sila ng mga tunnel at selyo. Kung ibinabalik na nila ang lupa para itago ang lagusan, hindi nila ito basta-basta tinatambakan ng kung ano lang. Sadyang naghahalo ang mga sundalong Hapon ng mga kakaiba, makikinang o hindi pangkaraniwang bato, gaya ng quartz or chalcedony sa bawat layering ng lupa at selyo sa loob ng tunnel. Ngayon ay bakit nila ito ginawa? Simple lamang mga ka-TH. Ginawa nila ito para magsilbing permanenteng palatandaan para sa kanilang mga kasamahan na muling maghuhukay sa hinaharap. Ito ay visual guide sa ilalim ng lupa. Kaya kung ang batong ito na nakikita ninyo sa larawan dito ay nakuha ninyo sa loob ng isang kuweba o kaya ay nakuha ninyo sa isang partikular na lalim ng inyong hinuhukay na tunnel na alam ninyong may mga marka sa ibabaw, nagpapatunay ito na hindi ito basta-basta natural na kalat ng kalikasan. Ito ay sadyang dinala at inilagay doon ng mga sundalong Hapon bilang bahagi ng kanilang engineering at bilang isang lihim na marka. Ngayon, suriin naman natin ang pisikal na anyo at kulay ng batong ito na hawak ng ating ka-TH. Napakaganda ng halimbawang ito.
Masasabi kong ito ay maaaring isang quartz vein o chalcedony agate formation na may kasamang matinding mineralization. Tignan ninyo ng maigi ang mga puti at saka malakristal na bahagi na iyan. Yan ang tinatawag natin na quartz crystals. Ang quartz ay kilala sa buong mundo bilang isa sa pinakamatigas na mineral sa ilalim ng lupa. At sa larangan ng paghahanap, ang quartz ay kilalang kilala bilang host rock. Ibig sabihin, ito ang batong madalas na kasama at kinakapitan ng mga mamahaling metal, partikular na ang ginto. Ngayon naman ay pagmasdan ninyo ang kulay dilaw o kahel dito o tila kulay tsokolate sa mga gilid at uwang ng bato. Marami ang nag-aakala na dumi lang yan o putik na dumikit. Ang totoo mga ka-TH, iyan ay tinatawag na iron oxide staining o sa madaling salita, bakas ng hematite o lemonite. Sa geology at sa paghahanap ng ginto, kapag ang puting quartz ay may kasamang ganitong tila kalawang o madilaw at pulang kulay, ang tawag natin dyan ay rusty quartz o gosan. Bakit ito napakahalaga para sa atin? Napakahalaga nito dahil ito ang numero unong indikasyon na ang ugat o ang vein na pinagkunan ng batong ito ay dumaan sa matinding proseso ng mineralization. Ibig sabihin, ang lugar kung saan galing ang batong ito ay mayaman sa metal. Kapag nakakita ka ng ganito sa loob ng inyong site, sumisigaw ang bato na may malapit na mineral o metal sa paligid. Ngayon ay dito naman tayo sa pinakakapanapanabik na tanong ng bawat ka-TH. May halaga ba ito? At ano ang ibig sabihin nito sa ating operasyon? May dalawang paraan para tingnan natin ang halaga ng batong ito. Una, halaga bilang ore, maaring ginto o tanso. Ang ganitong uri ng quartz na may iron staining at may napapansing bahagyang madidilim o tila mala berde-berdeng mineral sa ibabaw nito ay ang mismong itsura at katangian ng tinatawag nating gold-bearing quartz ore. Sa madaling salita, ito ang mismong bato na naglalaman ng ginto. Para malaman natin kung may aktual at mataas na halaga ng ginto sa loob niyan, ang pinakamagandang gawin ay dumaan ito sa assay test o ang tradisyonal na paraan na alam nating mga treasure hunter. Yan ay durugin ito ng pino at ipan o batingin sa planggana para makita kung may lalabas na free gold o yung tinatawag nating tail o buntot ng ginto. Kung ang vein o ugat na pinagkunan nito ay mayaman sa ginto, malaki ang halaga nito kada tonelada bilang hilaw na materialis ng minahan. Ang ikalawa, halaga bilang isang treasure sign. Paano kung ipan ninyo at walang lumabas na purong ginto? May halaga pa rin ba ito? Ang sagot ko ay isang malaking oo. Dahil ang halaga naman nito sa operasyon ninyo ngayon ay ang pagiging kumpirmasyon. Isipin ninyo ito ng mabuti, mga ka-TH. Kung ang paligid ng inyong site ay purong ordinaryong lupa lang o kaya ay purong itim na bato o ordinaryong adobe, ngunit biglang sa lalim ng inyong paghuhukay ay may lumitaw na ganitong klase ng quartz na may kakaibang kulay at kristal, may dalawang bagay na sinasabi ito sa inyo. Una, may natural na minahan o ugat ng ginto sa mismong area na iyan. At iyan ay maaaring ang pangunahing dahilan kung bakit mismo sa lugar na iyan nagpa siyang mag-tunnel at maghukay ang mga sundalong Hapon
para itago ang kanilang deposito. Ginamit nila ang natural na geology ng lugar para ilihim ang kanilang operasyon. Pangalawa, sadyang ginamit ito ng mga sundalong Hapon bilang layering o harang sa engineering ng kanilang tunnel. At bakit quartz? Dahil ang quartz ay napakatigas. Hindi ito madaling gumuho kahit lumipas ang 100 taon. At higit sa lahat, hindi ito tinatablan ng asido o mga kimikal sa ilalim ng lupa na madalas ginagamit bilang mga bitag o traps. At ayan sa kabuuan, para sa aking pinal na hatol para sa inyong operasyon mga ka-TH, ang batong ito na hawak ni ka-TH ay isang lehitimong indicator o ore specimen. Ang pagkakadiscovery nito sa loob ng inyong site ay isang napakalakas na patunay na ang tinutunton ninyong lugar ay may high mineralization o sa madaling salita, pumasok na kayo sa tinatawag na pay layer o sadyang engineering layer na ginawa ng mga nagbaon noon. Kaya huwag kayong susuko at huwag ninyong babaliwalain ang mga maliliit na detaling tulad nito. Ang treasure hunting ay hindi lang base sa lakas ng braso sa pagpiko. Ito ay base sa talas ng isip sa pagbasa ng mga palatandaan. Kung may nakita kayong ganitong bato sa inyong site, mag-ingat kayo dahil maaring ilang hakbang na lang ay mararating ninyo na ang target na deposito o ang hinahangad nating kayamanan ni Yamashita. At dito na nagtatapos ang ating video na ito, mga ka-TH. Maraming salamat sa inyong panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.